Mula sa malayong probinsya, bumaba ng bus si Camilo, bitbit ang malaki niyang bag. Nagpalinga-linga sa terminal. Hindi niya maiwasang kabahan sa lugar na hindi pamilyar sa kanya. Sabi ng tatang niya, mag-ingat siyang mabuti dahil maraming masasamang tao ang naglipana sa syudad. Hinawakan niya ng mahigpit ang bag at saka naglakad palayo sa terminal. Sumakay siya ng jeep. Bumaba sa harap ng isang mall. Namangha siya nang makita ang napakalaking gusali. Tumingala hanggang sa huling palapag nito. Inobserbahan muna niya ang kilos ng mga tao sa paligid. Maya-maya ay huminga ng malalim bago nagpa siyang sumabay sa karamihan sa pagpasok sa mall. Natakot siya nang harangan siya ng guard, pero sabi ng guard kailangan niyang ipakita ang laman ng bag niya. Puro damit lang naman yon at pagkaing nasa loob ng isang saradong baonan, kaya hindi siya masyadong nag-alala. Nang makapasok na siya sa loob ng mall, ay lalo siyang namangha sa mga nakita niya sa loob. Ibang-iba sa nakasanayan ng mga mata niya sa liblib nilang probinsya. Marahan siyang naglakad at nagpalinga-linga. Ang sabi ng nanang niya, si Laura ay nagtatrabaho sa mall na iyon. Si Laura ang kanyang nobya. Umalis ito sa probinsyang may samaan sila ng loob dahil sa ibang babae. May ibang babae kasi na napalapit kay Camilo at hindi nagustuhan ni Laura ang atensyong ibinibigay dito ng nobyo. Kahit pa sinabi ni Camilo na kaibigan lang ang tingin niya sa babae. Sa sama ng loob ay tinanggap ni Laura ang alok ng tiyahin na magtrabaho sa isang mall sa Maynila. Hindi naman mapakali si Camilo kaya't nag-ipon siya ng pera para makasunod sa nobya. At ngayon ngang narating na niya ang sinasabing mall na pinagtatrabahuan ni Laura ay kailangan niya itong makita. Sinuyod niya ang bawat sulok ng mall. Inisa-isa ang mukha ng mga taong nandoon. Ang magagandang sales lady ay napapataas ang kilay sa kanya at napapakunot noo dahil sinisipat niya. Ang iba ay napapaatras na at natatakot sa kanya. Sa laki ng mall ay hindi siya nakaramdam ng pagod. Desidido kasi siyang makita ang nobya. Kung kinakailangan na lumuhod siya sa harap nito, sa harap ng maraming tao ay gagawin niya. Magkabalikan lang sila. Kakahanap niya ay napatapat siya sa harap ng sinihan. Hindi niya alam kung anong mayroon doon. Pero bigla niya naalala ang sinabi ng tatang niya. Ang salitang sine. Isang malaking TV raw yun. Dumukot siya sa bulsa, tinignan ang pera sa palad kung sasapat ba iyon para makapasok siya sa loob. Samantala, nasa loob ng CR ng sinihan si Laura. Umiiyak siya, panay ang pahid ng luha sa mga mata. Paano'y hindi na niya makayanan ang mamuhay sa syudad, lalo na ang magtrabaho at makasalamuhan ng maraming tao. Sa loob ng sinihan pa siya natoka bilang janitress. Madilim. Sa tuwing mapapatingin siya sa leeg ng mga tao, ay napapalunok-laway siya. Gustong-gusto na niyang manakmal, pero hindi niya magawa dahil posible rin siyang malagay sa panganib. Kaya hindi niya nga alam kung paano nakapamuhay sa syudad ang tiyahin niya, kayong kahit hating gabi na ay napakaingay pa ng mundo nila. Lalo pa siyang napaiyak nang maalala si Camilo. Nakapasok na nga sa loob ng sinihan si Camilo. Napakamot siya ng ulo. Napakadilim pala ron. Paano niya makikita si Laura? Pero natigilan siya nang bigla niya itong maamoy. Kaya naman binaybay niya isa-isa ang mga upuan. Chinecheck ang mga nakaupo. Ang iba ay naiilang na sa ginagawa niya. Ang iba naman ay naiinis at sinisigawan siya. Sinaway na rin siya ng guard sa loob. Sinabihan na maupo na dahil nagsisimula na ang palabas. Nagkataon pa naman na ang palabas ay tungkol sa aswang. Sa CR, napatayo si Laura nang maamoy ang presensya ni Camilo. Lumabas siya ng cubicle. Hindi siya maaring magkamali. May isa pang aswang sa sinihan na yon at pamilyar na pamilyar sa kanya ang amoy ng nobyo. Nang marinig ni Camilo ang ungol ng kapwa aswang sa screen ng sinihan, ay napatingin siya rito. Nanlaki ang mga mata niya. Kitang-kita niya kung paano pinagtulungan ng taong bayan na patayin ang matandang aswang. Nagalit si Camilo. Hindi siya makapayag. Nagngalit ang kanyang bagang. Nag-angatan ang mga balahibo. Kasabay ng pagtatagis ng mga ngipin ay ang pagsigaw niya ng ubod lakas. Dinamba niya ang malaking screen at pinagsusuntok ang mga tao ron. Sinubukang sakmalin pero nabigo siya. Nakayod lang ang pangil niya sa screen. Ang mga taong nandoon sa una ay mga natulala sa pagkabigla sa ginawa ni Camilo. Kasunod noon
ay ang nakabibingi ng mga sigawan na pumuno sa loob ng sinihan. Nasapawan ang malakas na sound ng palabas. Hindi magkamayaw ang mga tao. Nag-uunahan sa paglabas sa sinihan habang sumisigaw ng aswang-aswang. Si Laura naman ay sinasalubong ang agos ng mga taong palabas ng sinihan. Nakita na niya si Camilo, kaya't sinigawan niya ito. Napalingon din si Camilo sa kanya. Patakbo nilang nilapitan ang isa't isa at nagyakap. Tapos ay nakisabay sila sa agos ng mga taong nagtatakbuhan palabas. Hindi na tuloy mahanap ng mga guard ang sinasabing aswang. Mabilis nang nakatakas ang dalawa dahil may tagday silang liksi na wala sa karaniwang tao. Isinama ni Laura si Camilo sa bahay ng tiyahin para formal silang makapagpaalam na babalik na sila sa probinsya. Hindi naman kumontra ang tiyahin ni Laura. Bago sila pinaalis ay hinainan muna sila ng masasarap na putahe para raw hindi sila magutom sa biyahe. Tinanong ni Camilo kung anong putahe ang mga yon. Anang tiyahin, adobong taong grasa, kalderetang adik at sinikang na tenga. Mamili na lang daw sila kung ano ang gusto nilang ulamin doon. Hindi pa nakakatikim ng taong taga Maynila si Camilo, kaya tinikman niya lahat. Habang sakay ng bus pa uwi, ay panay pa rin ang hingi ng tawad ni Camilo kay Laura at nangakong hindi na siya magiging malapit sa ibang babae. Nagsorry din naman si Laura na dahil naging silosa siya masyado at hindi siya nagtiwala sa pag-ibig ni Camilo sa kanya. Isinandal niya ang ulo sa balikat ng nobyo at payapang umidlip sa balikat nito.